Makalipas ang ilang oras matapos magwala ng dambuhalang dragon na si Echidna ay makikitang kalong ito ng ating bida at halatang kakagising. Tanong ng nanghihinang sabi ni Echidna na kung asan sila. Sagot ng ating bida na sa loob perenisa ng gate. Sabay kinamusta ni Kang Wu na kung ayos lang si Echidna. Sagot ni Echidna na wala ng lakas na natitira sa kanyang katawan. Naisip ni Kang Wu na gumamit si Echidna ng sobrang kapangyarihan nung naging dragon ito. Matapos noon ay nawala na ito ng malay nang bumalik sa batang anyo. Kaya sinalo niya ito mula sa ere. Maluhaluhang nakatingin si Echidna sa kanyang napunit na damit. Pero sinabi ng ating bida na wag na itong mag-alala dahil bibili na lang sila ng bago. Nakakasigurado siya na babagay kay Echidna ang bibilhin nilang damit. Nagpakita ng nakakatakot na oras si Kang Wu habang sinasabi kay Echidna na, sana wag na ulit itong magta-transform ng biglaan sa pagiging dragon sa hinaharap. Dahil hindi niya gusto na nawawala ito sa sarili at di makontrol ang galit at emotion. Humingi naman ng tawad ang maluha-luhang bata, at sinabing di na niya ulit iyon gagawin kaya wag siyang iwan ng ating bida. Niyakap ni Kang Wu si Echidna at sinabing hindi niya ito iiwan, unang beses pa lang naman nilang lumaban ng magkasama kaya wag na nitong uulitin sa susunod. Mungkahi ng ating bida na aalis na sila para bumili ng damit. Naisip ng ating bida na isang malaking problema ang nawala na naman sa pag-iisip si Echidna habang nasa laban. Pero ang naging resulta naman ay maayos nung magwala si Echidna. Dahil tumaas ang level niya, mula level 41, ngayon ay level 49 na sila. Naisip ni Kang Wu na napakalakas ni Echidna pag bumabalik sa orihinal nitong anyo. Pero kapag iisipin na natalo ni Echidna ang lahat ng wyverns ng mag-isa lang ito. Yun naman ay ang pagbaba ng kanyang demonic energy. Naisip pa ng ating bida na si Echidna ay maaaring mag-transform sa pagiging tao at maging malakas ng higit pa sa dati. Yun ay dahil inaabsorb nito ang kanyang demonic energy mula nang maging familiar niya ito. Kung gaano kadami ang gamitin nitong demonic energy, ay ganun kalakas ang magagamit nitong kapangyarihan. Dagdag pa ni Kang Wu na kung gaano kadaming demonic energy ang meron siya, ay ganun din kadaming demonic energy ang magagamit ni Echidna. Napaisip na lang si Kang Wu na marahil iyon ay ang kasangkapan ng katawan ni Echidna. Ilang sandali lang ay may narinig ang ating bida ng mga ingay. Paglingon ni Kang Wu sa likod ay nakakita siya ng dalawang giant ogre na pasugod. Ibinaba ni Kang Wu ang nanghihinang si Echidna at isinandal sa puno. Habang iniisip na, para harapin ang dalawang ogre nang wala si Echidna, ay isa yung magandang gawin para makapagpapawis. Pero biglang may umatake sa dalawang ogre, binigwasan ng lalaki ang ulo ng halimaw. At ang isa naman ay nilaslas ang leeg ng halimaw ng walang kahirap-hirap. Basic lang sa dalawang dumating ang dalawang giant ogres. Natameme na lang si Kang Wu sa ginawa ng dalawang players na dumating. Sinabi ng lalaking nakapolo na nasa matinding panganib ang ating bida at si Echidna. Nakatingin lang ang ating bida sa dalawa at sinagsisalita. Naalala ng ating bida na ang dalawang dumating ay sina, Sha Minhyuk, ang Guild Master ng Specialized Bandits Guild na Anuri. At ang lalaking nakapolo ay si Baek Kangyeon ang Guild Master ng Hanyel at ang number 1 ranker ng Korea. Napaisip na lang si Kang Wu na kakaibang pagkakataon na makita niya ang dalawang Guild Master sa ganong lugar. Naiisip pa ng ating bida na naghahunt ang mga ito ng walang kasamang party members, at kung titingnan ay parang mga baguhan lang ang mga ito. Pero nakatago ang mga level. Lumapit si Baek Kangyeon at inakbayan ng ating bida, sabay sabing dahil napakaswerte nito makita sila ay sasamahan niya ang ating bida na makalabas ng gate. Dagdag pa ni Baek Kangyeon na napakapagod na ng kasama ni Kang Wu kaya sasamahan niya ang mga ito. Sagot ni Kang Wu na ayos lang sila at kaya nila makalabas ng dila lang. Sinabi ni Baek Kangyeon na sumama na lang ang ating bida sa kanila. Dagdag pa nito kang Kang Wu na makinig ito sa kanya dahil may kasama itong pagod na pagod, at hindi siya masamang tao, tumawa lang naman ang ating bida. Kinuha ni Chow Min-hyuk ang magic stone ng giant ogre, makikitang kulay pula ang magic stone. Ayon sa ating bida na masyado ng maraming naitulong sa kanya ang mga ito, kaya ayaw na niya maabala pa ang mga ito. Sinabi pa ni Kang Wu kay Baek Kangyeon na wag na itong mag-alala pa sa kanya. Tugon ni Baek Kangyeon na kung iyon ang nais ng ating bida. Sa isang banda ay tahimik lang na nakatingin lang si Chow Min-hyuk habang hawak-hawak ang red magic stone.
Makalipas ang ilang sandali ay nagising na ay Echidna. Sinabi ni Kang Wu sa bata na nakalabas na sila ng gate, at buti nagising na ito. Dagdag pa ng ating bida na bibili sila ng damit nito, kaya pumunta muna sila sa bilihan ng damit. Natuwa si Echidna sa nalaman, habang ang ating bida ay nakatingin sa kanyang cellphone habang iniisip na naging magulo ang araw nila. Nakatingin si Kang Wu sa Google Map ng kanyang cellphone para puntahan ang direksyon ng pagbibilhan nila ng damit. Pumasok si Kang Wu sa isang iskinita, habang naiisip na wala sigurong mga tao na nakatira sa paligid ng S-rank gate. Maya-maya ay natigilan si Kang Wu, matapos may ituro si Echidna na isang direksyon. Sinabi ni Echidna na may naaamoy siyang dugo na nagmamula sa lugar na iyon. Ang amoy ng dugo ng tao. Sa isang banda sa lugar ng mga demonic religion, mga kulto na sumasamba sa demon at nagsasigawa ng mga ritual. Ang spiya ng government na nakapasok sa demonic order at nagpanggap na believer. Nagawa niyang makapagmasid mula sa loob. Nakita niya na ang lugar na iyon ay puno ng pagpaparusa na higit pa sa kanyang inaasahan. Nagtungo siya sa CR habang dala-dala ang clip na naglalaman ng impormasyon tungkol sa demonic order. Pero dahil sa radio waves na pumipigil sa kanya na mag-send ng impormasyon ay hindi niya magawang ipasa ang impormasyon. Wala man lang paraan para makontak ang headquarters. Habang siya ay nasa CR nahuli siya ng isang miyembro ng demonic order. Pero nagawa pa niyang tumakas kahit puro sugat ang buong katawan at bogbog sarado na may tumutulong dugo sa buong katawan at ulo. Naiisip ng lalaki na katapusan na niya kapag nahuli siya na hindi na iibigay ang memory card. Matatag ang lalaki na iniisip na hindi siya pwedeng mamatay ng ganon kahit anong mangyari. Habang pagod na kakatakbo at hina ang katawan ay sinasabi niya sa isip na kailangan niyang maibigay ang memory card na hawak niya sa Guildmaster Beckwin. Natamba ang lalaki dahil sa sobrang panghihina. Habang nakaton ang dagwang kamay tinatagan niya ang loob at sinasabi na hindi dapat siya tumigil. Ilang hakbang na lang palapit ng gate. Habang nakaton sa pader ang lalaking duguan ay, dumating ang ating bida at si Echidna. Nagulat ang dalawa matapos makakita ng lalaking duguan. Matapos makita ng lalaki na may tao sa kanyang harapan ay, kinuha niya ang kamay ng ating bida at ibinigay ang memory card. Nagtaka ang ating bida sa ginawa ng lalaki, bumagsak ang lalaki sa sahig pagkatapos maibigay ang bagay sa ating bida. Nagtaka si Kang Wu dahil binigay sa kanya ang isang memory card. Ginaising ni Kang Wu ang lalaki habang tinatanong na ayon iyon. Patuloy pang sinigawan ni Kang Wu ang lalaki pero hindi na ito nagigising pa. Napatanong na lang si Kang Wu na kung ano ang laman ng memory card. Nagkakatakang pinagmasdan ni Kang Wu memory card sa kanyang palad, habang nakahadusay sa harap niya ang walang buhay na agent. Agad niyang nilapitan ang lalaki sa kahinawakan sa ulo, at pinaga niya ang kanyang omniscient power upang malaman ang pagkakakilala nito. Ayon sa dates ang lalaking nakahandusay ay si Kang Donghon, isang high-skilled player na nasa 6th Awakening. Matapos malaman ito, agad naisip ng ating bida na hindi nagmula ang lalaki sa S-rank gate, dahil ang pinapayagan lang makapasok dito ay ang mga player na nasa 7th Awakening pataas. Nasabi pa sa isip na ang tanging ibidi siyang hawak ay ang memory card na nagmula sa lalaki, sabay inilagay ito sa loob ng kanyang cellphone upang makita ang nilalaman. Tumambad kay Kang Wu ang isang video clip, na agad niyang binuksan dahil sa kuryosidad. Nanlalaki ang mga mata ng ating bida na halos hindi magawang makapagsalita dahil sa nakitang nilalaman ng video clip. Pinagpawisan si Kang Wu nang malamang isang porn video ang nakapaloob sa memory card, na inakala niyang magiging matibay na ebidensya. Namumulang napatanong siya sa sarili kung bakit ito binigay sa kanya ng lalaki, saka napamura sa isip. Nasabi pa na hindi halata sa lalaki na mahilig sa ganoong klase ng video, buong kuryosidad namang nakatingin sa kanya si Echidna. Tahimik na sinusuri ni Kang Wu ang video habang pawis na pawis at namumula. Hindi niya maalis ang tingin sa kanyang cellphone, at nasabi pang masayang makapanood ng porn sa unang pagkakataon ay sa loob ng 10,000 years. Agad na pabaykos at tarantang tinakpan ni Kang Wu ang screen nang magsalita mula sa likuran si Echidna, at itinanong kung ano ang pinapanood ni Kang Wu. Sumagot naman ang ating bida na ang tinitingnan ay isang mahalagang ebidensya, habang nakangiting pinagpapawisan at sinusubukang pakalmihan ang sarili. Natigilan si Kang Wu sa pagsasalita,
nang lumabas mula sa kawalan ang 7 nilalang na nakasuot ng demonic mask. Napatanong naman sa isip ang ating bida, kung sino ang mga bastardong biglaang nagpakita sa kanilang harapan. Nagsalita ang isa sa mga nakamask at direktang ininsulto ang ating bida. Sinabi pa nito na dahil napanood na ni Kang Wo ang nilalaman ng memory card, hindi nila hahayaang mabuhay ang ating bida. Taka namang nakatingin sa kanya si Kang Wo, habang nasa isip na kung mabigat bang kasalanan ang panunood ng porn, saka mabilis na tinanong sa mga nasa harap kung ano ang sinasabi ng mga ito. Sinabi naman ng isa sa mga ito na wag nang magmaang-maangan pa ang ating bida, saka tinawag ng isa pang lalaki si Kang Wo na impotent asshole. Nasabi naman ni Kang Wo sa isip na hindi niya masabi kung ano ang kasalukuyang sitwasyon, ang tanging alam lang niya ay nais mabawi ng mga nakamask ang video clip na hawak. Inilagay ng ating bida ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa, habang nakatitig sa mga nasa harap. Nasa isip niyang sino ang mga ito upang nakawin ang unang porn video na napanood niya sa loob ng 10,000 years. Dagdag pa ni Kang Wo na kahit ano pa ang mangyari, paprotektahan niya ang clip na iyon, habang may matalim na mga tingin. Malakas na sinabi ni Kang Wo sa mga lalaking nakamask, na wala siyang balak isuko sa mga ito ang video clip. Sagot naman ng isa sa mga ito, na pinapakita na ng ating bida kung ano ang kanyang totoong kulay. Lumabas mula sa kamay ng Lauka King nagsalita ang isang nangingintab na metal, kasunod ang pag-utos nito sa mga kasamahan na simulang umatake. Lumilipad pa sugad ang mga ito sa ating bida, na kasalukuyang naghahanda na din para dumipensa. Nang malapit na ang mga ito, ginamit niya ang power of the Iron Wall na nagsilbing pananggalang, dahilan upang magkanda-bali-bali ang metal na nasa kamao ng mga kalaban. Di pa man nakakabawi ang mga katunggali, ay agad na sumugod si Kang Wo upang umatake gamit ang power of speed. Parang kidlat sa bilis niyang isa-isang pinaulanan ng suntok at sipa ang unang umatake sa kanya. Nang makita ng isa ang pagtalsak ng kanyang mga kasamahan, agad na iniutos nito na oras na upang pakawalan ang kanilang kapangyarihan bago pa sila tuluyang maubos. Seryoso pa nitong pinagmasdan ng ating bida sa kasinabing hindi niya alam kung saan ito nagmula, ngunit nasisigurado niyang isa itong halimaw. Patuloy ang pagsugod ni Kang Wo sa mabilis na pinagbubugbog ang mga kalaban. Agad naman siyang napaatras at natigilan nang makita ang pamilyar na oras sa mga lalaking nasa harapan. Nagsimulang mag-iba ang mga anyo ng mga ito at nagkaroon ng matutulis na ngipin at malahalimaw na kuko, matapos gamitin ang kaniyang demonic energy. Gaya ng inaasahan ni Kang Wo ang mga kaharap nga niya ay mula sa demonic order, at kasalukuyang nagpapalit ng mga anyo upang maging ganap na demon. Alam ni Kang Wo na wala nang magiging epekto sa mga ito ang ginagawa niyang pangbubugbog. Nang makita ito ni Echidna agad itong nag-offer ng tulong sa ating bida, ngunit agad namang sinabi ni Kang Wo na huwag itong mag-alala, dahil siya ang pinaka-the best pagdating sa pagtalo sa mga bastos na nasa harap. Kasunod ng pagkayem ng kamo ni Kang Wo, ay ang paglabas ng metallic knife sa kanyang kamay. Mabilis niyang sinugod ang umaatungal na mga demonic creature, saka isa-isang inatake. Batid ni Kang Wo na dahil poses ang mga ito ng demonic energy, kaya't mabibigat at malalakas na atake ang ibinigay niya, na halos may upi na ang mga katawan ng mga kalaban. Nakangiwing nagtatalsikan ang mga ito, habang si Kang Wo ay patuloy lang sa pagsugod at pag-atake. Nang inig naman sa takot ang mga demonic order nang makita ang malademonyong anyo ng ating bida habang nakatayo sa kanilang harapan. Taranta silang nagsitakbuhan dahil sa takot, nagdudumali silang tumakas habang malakas na sumisigaw. Mula naman sa unahan nakangiting sinabi ng ating bida sa mga ito na huli na para tumakbo, sabay ang pagpapakawala ng Terrorblade. Nagsambulat at nagkanda pira-piraso ang katawan ng mga demonic order, dahil sa Terrorblade na atake ni Kang Wo. Walang nagawa ang mga ito kundi ang sumigaw at tanggapin ang kanilang kamatayan. Nagkalat sa lugar ang bangkay ng mga natalong kalaban, habang si Kang Wo ay nakangiting dinukot ang cellphone sa kanyang bulsa. Muling tiningnan ni Kang Wo ang video clip, ngunit kahit gaano niya katagal itong titigan wala siyang ibang makita o mapanood kundi isang porn video. Taka naman niyang naitanong, kung bakit handang mamatay ang mga bastardong demonic order para lamang dito. Dagdag pa ni Kang Wo na kung ganun ba talaga kahalaga ang video clip na iyon, habang namumula ang mga pisngi. Gulat naman siyang natigilan nang marinig ng dalawang boses mula sa taas ng kinaroroonan niya.
Halos lumuwa ang mata ni Kang Woo nang makita si Yunjun matapos itong tumalon pababa, ganon din naman ang gulat nito nang makita si Kang Woo sa lugar. Mabilis na itinago ni Kang Woo ang hawak na cellphone, sa pag-aalalang makita ng mga ito ang pinapanood na clip. Inis na tinanong ni Yunjun si Kang Woo kung ano ang ginagawa nito sa lugar na yon. Naiwan naman sa taas si Heian na nagtataka ding nakatingin kay Kang Woo. Tanging tawa naman ang naisagot ni Kang Woo sa tanong ni Yunjun, saka binalik sa babae ang tanong. Saad pa ni Kang Woo na basta na lang sumusulpot ang lahat. Paliwanag naman ni Yunjun na meron siyang dapat asikasuhin sa lugar na iyon. Mabilis ang ginawang pagbaba ni Heian, saka hinarap si Kang Woo at agad tinanong kung meron ba itong nakitang memory card. Agad namang iniabos ni Kang Woo ang hinahanap ng commander saka ipinakita ang hawak na memory card. Titig namang sinabi ni Yunjun na iyon nga ang hinahanap nila, saka sinabing ibigay ito kaagad sa kanya. Dagdag pa ni Yunjun na naglalaman ito ng mahalagang video clip na kailangan niya sa lalong madaling panahon. Namula si Kang Woo dahil sa narinig, saka takang natanong sa sarili kung saan kaya ito balak gamitin ni Yunjun. Pagalit na sabi ni Cho Yeonjo na ilang beses ba niya dapat ulitin bago sumunod si Kang Woo. Matapos nagpag-iisip agad ding inabot ni Kang Woo ang memory card, sa nakaasak ng tingin na si Yunjun. Habang inilalagay nito ang memory card sa cellphone, tahimik siyang pinagmamasdan ng ating bida habang nasa isip na siguradong hindi nito inaasahan ang makikita at hindi naman siguro tungkol sa porn ang dahilan nito kung bakit nito gusto makita ang nilalaman ng video. Matapos mailagay ang memory card sinabi ni Yunjun sa ating bida na dahil nandun na siya, samahan na sila nitong manood dahil may dapat din itong malaman. Nang marinig ito napatalikod at nakaramdam ng hiya ang ating bida, kaya't sandaling tumalikod habang nasa isip na hindi tama ang gagawin. Tinawag naman ni Yunjun si Heian saka itinanong kung anong lagay ng double agent nitong nakahandusay. Agad namang sumagot ang commander na wala ng buhay ang lalaki, saka ipinikit ang mga mata nito gamit ang kanyang kamay. Magalang na hiniling ni Heian sa ating bida na isalaysay nito ang mga naganap sa lugar bago sila dumating. Napakamot naman sa noo si Kang Woo at sinabing hindi siya sigurado, ngunit agad siyang inatake ng mga kalaban matapos makuha ng chip. Nang marinig ito nasabi ni Heian na mukhang aksident lang ang pagkaka-involve ni Kang Woo sa nangyari. Ngunit dagdag pa nito na kagaya ng sinabi ni Yunjun samahan na sila ni Kang Woo na panoorin ang video clip. Malakas na sigaw ang nagawa ni Yunjun nang makita ang di niya inaasahang nilalaman ng clip, saka iniharap ito sa dalawang nag-uusap. Natanggal pa niya ang suot na sombrero saka halos malaglag ang panga na sinigawan si Kang Woo. Galit niyang tinawag na manyok ang ating bida, kasabay ng bintang na pinalitan ito ni Kang Woo. Natatawa namang sinabi ni Kang Woo kay Yunjun na inosente siya at walang kinalaman sa ibinibintang nito. Sa kabilang banda mahigpit itong sinuri ni Heian saka sinabing isa itong encrypted video. Ayon sa commander maaari lamang mapanood ang tunay na nilalaman nito, gamit ang decryption device na naroon sa kanilang headquarters. Umuusok pa din sa galit na sinab ni Cho Yeonjo na bakit ganoong klaseng video ang naisip ilagay para matakpan ay tunay na nilalaman ng video. Tanong ng commander na kung wala bang sense na gumamit ng ganong klaseng video para cover up. Kahit ang kanilang headquarters ay inuutos na gumamit ng mga adults videos para pagtakpan ang tunay na nilalaman ng video. Sa gilid ay naisip ni Kang Woo na ang original video pala ay ang tungkol sa demonic order. Ibinaling na naman ni Cho Yeonjo ang galit niya sa ating bida dahil napanood na pala iyon ni Kang Woo sa simula pa lang pero wala itong sinabi sa kanya na kahit ano. Habang nagliliyab sa galit ay panay mora ang inabot ng ating bida sa galit na Cho Yeonjo. Hindi na nakapagtimpi si Echidna at ipinagtanggol niya ang ating bida kay Cho Yeonjo, habang sinasabi na wag itong marahas kay Kang Woo. Nagtaka naman si Cho Yeonjo sabay tanong sa ating bida na kung sino ang maliit na batang iyon. Sagot ni Kang Woo na ang kanyang familiar na sinabi niya rito noon. Napaka-cute pera ni Echidna habang nagagalit kay Cho Yeonjo. Nagtatakang sabi ni Yeonjo na mukha itong bata, sabay tanong na ganun ba ang gustong klase ni Kang Woo, dahil akala niya ay isa iyong mabangis na dragon. Nagbuntong hininga si Kang Woo at sinabi kay Yeonjo na anong klaseng tao siya sa tingin nito. Sinabi ni Weian sa dalawa na kailangan na nilang ma-check ang video clip sa lalo't madaling panahon, kaya magmadali na silang mangtonggo sa Soyun Station Headquarters.
Sa isang banda sa Warang Corps Headquarters, pinatawag ni Commander Wayan ang kanyang lahat ng units. Sabay tinanong si Captain Park John-sook na kung nasa maayos ang mga personnel. Sumangayon ang Captain Park, at nai-report na 30 lahat, walang na-accident, walang absent. Sinabi ni Commander Wayan sa lahat na may gusto siyang ibalita, ay patay na si Agent Kang Dong-han. Namatay habang sinasagawa ang tungkulin. Sinabi ni Wayan kay Captain Park na kukontakan niya ang pamilya ni Agent Kang Dong-han, sabay utos na bayaran ang pamilya nito. Sa likod ay habang nakatingin si Kang Woo, naiisip niya na ipinanganak si Wayan para maging sundalo. Sinabi ni Commander Wayan kay Captain Park na meron silang intel na kayang mag-decode ng fake video. Kaya simulan na ng mga ito na i-decode ang video sa lalo't madaling panahon at ihanda sa investigation room. Dagdag pa ni Commander Wayan na kung pwede niyang makausap ngayon si General Chang Yonjae. Sinabi ni Captain Park na si General Chang Yonjae ay nasa trip to Japan para imbestigahan ng SS Rank Gate, kaya napaka-impossible nilang makontak iyon sa ngayon. Si General Chang Yonjae ay ang superior ni Baek Wayan at ang pinakamataas na may authority sa Warang First Corps. Napakalakas nito at walang sinuman sa buong bansa ang may kayang harapin nito maliban kay Baek Kangyeon. Nagbuntong hininga si Wayan at sinabing nauunawaan niya. Mag-aantay sila sa investigation room kaya magmadali na ang mga ito. Matapos noon ay pinaalis na niya ang bawat unit.